Magandang hapon, ito mag-aalas 2 ng hapon mga kabrid. Natapos natin ang target natin ngayong araw na paggawa ng padapuan ng ating mga alagang manok. Ano pa lang siya, preliminary kasi siniminto pa lang natin ang ating yung bang pundasyon ng pakainan mga kabrid o ng paliparan ng manok natin. So ginawa ko rin tong hagdan natin. Ayan yung hagdan mga kabrid, tapos ayan na yung finished product. Mamaya pag tuyo, guguhitan ko na lang yan siya. Tapos ito yung mga nagawa natin mga kabrid. So bali lang to, lima lang ang ginawa natin kasi space ang inimportante natin, mahalaga ang spacing. So 5 lang, bali 6 sila. Ito kasi aalisin natin ito siya. Kasi ang makakalagay diyan sa gitna is yung scratching pin. So another naman yan, another task. So ito yung mga kabrid, yung pinapatigas na natin. May mayroon siyang mga nakaalalay para hindi siya tabingi pa. So pacham lang na sinasabi, pacham lang ang mga banat natin, yung mga pacham baba. So ayan siya, ito yung isa, ayan siya, ayan siya. So hopefully mag-success yan. So papahinga natin ng mga mahababang oras or ilang araw mga kabrid, depende sa nakikita natin kasi sisilip-silipin naman natin yan kung talagang matigas na, sintigas na ng ulo ko kabrid, mga ganyan So ayan kabrid, ayan. So ang nagastos natin dyan mga kabrid is kalahating simento kasama na yung hagdan na yon. Ayan kabrid. Yan, salamat, may sinag ng araw mga kabrid. Tapos nilipat ko yung mga natin, alaga. Tapos ito, marumi pa mga kabrid, di ba? So marami pang pwedeng mangyari. Gusto ko kasi, yan, padahan-dahan pag may oras, bunot-bunot. Tapos pag the whole day task na siya, ayan, ubus na yan sa ating mga kabrid. So ayan, ito yung isa kabrid. Ito yung isa. Dito lang tayo gumawa sa kapiranggot na na to. Ito yung isa mga kabrid. So yan, titingnan siya ganyan kabrid. Mahaba mga kabrid. Bakit mahaba? Mas mahaba, mas maganda mga kabrid sa mga manok. Mas maganda, mas mahaba, mas maganda. Hinabaan ko kasi depende. Sabi ko nga sa inyo mga kabrid, ang pag-aalaga mga manok, hindi yung basta lang, kailangan obserbahan mo siya. Sa obserbasyon ka mag-a-adjust mga sinasabi. So ang ilalagay nating padapuan dyan is adjustable. Kung gusto ng manok ng mas mataas, itataas natin mga kabrid. Parang ganito mga kabrid, pakita ko sa inyo. Ito kabrid, nakatali lang yan So anytime, dahil mahaba yung puno, ayan yung mahaba, pwede natin iangat, tapos doon naman natin itali pat kasama yung payong mga kabrid. Ganyan yan ganyan kabrid. Kailangan matansya natin. So sa akin naman to idea. Sa akin naman siyang mag-idea. Tingin ko kasi ganito ang tama para sa aking sitwasyon. So respect na lang and maraming salamat sa patuloy na panonood mga kabrid. Tara, samahan niyo ako. Ipakita ko rin sa inyo ang pagmikos-mikos natin. So tara, let's go mga kabrid. So ayun na nga mga kabrid, ito samahan niyo ako kung paano natin ginawa at paano ang proseso sa ginawa nating pagtatayo po ng paliparan ng manok ng ating mga tandang. Yung kumbaga sa English is flying pool. Yung tipong makakapanik sila pataas, tapos bababa, magkakahig-kahig sa baba, tapos aakyat ulit, tapos doon na sila matutulog and for good, pwedeng doon na sila lagi mga kabrid. So may process, later on baka ma-develop natin ang backyard natin or pala rin tayo sa pag-white, lumaki-laki yung ating sinasahod or mapabilis-bilis, mas mapapaigi nating ma-improve ang ating mga backyard kasi dito lang naman napupunta talaga ang ating mga sinasahod sa white kasi puro naman sa manok ang video natin. So doon natin binabalik sa kanila. Mas siguro ko nga
pag mas maganda ang pag-whitey natin is mas malulusog talaga at mas marami ang maalagaan natin. So ayan mga kabrido, pagpasensya nyo na at ano lang talaga siya, patsamba lang ang paghalo, hindi natin alam ang tamang dosage. Ang importante lang, sinisigurado ko lang matapang, talagang matapang ang ating halo mga kabrid, yung tipong parang tayo sa sobrang tapang natin, pati gutom nilalabanan na natin mga kabrid. So ayan na mga kabrid, ayan, tipong mapagod mga kabrid yung kutsara lang ba kasi pero kailangan kasi ganito lang kasi nga ang liit na ng space natin. So kung papalapalahin pa natin yan, baga luray-luray yan, magtapon-tapon kung saan mga kabrid. So tamang lang tayo, kahit medyo masakit sa kamay kasi siyempre kutsarita lang ang gamit mo, yung tipong triangle ba. So matagal siyang haluin, matagal yung may medyo long term na sinasabi. Pero ayun naman, sigurado naman. So ayan ihahalo, ilalagay, ibubuhos dun sa sa ating mga hinukay. 3 dangkal ang lalim ng ating lalim ng hukay doon sa pinaglagyan natin ng ating mga kawayan mga kabrid. So maraming salamat. Itong video natin is pag-sharing lang din. May mga tao kasi na nagtatanong din, may mga kaibigan tayong nagtatanong din about sa pag-aalaga ng manok, paano ba, yung may mga taong nagme-message din sa atin sa Blue App na kung yung mga proseso, lalo na pagdating sa mga hindi nila sakop ng karanasan. I mean, ang knowledge naman or ang karunungan naman sa pag-aalaga ng manok is mostly talaga nagiging nagiging tunay pag talagang by experience mo siya nakuha. Halimbawa, yung sipon ng manok, paano ba gamutin? Halak ng sipo ng manok, paano ba gamutin? Nagtutubig na mata or something na sa mga kalagayan ng mga manok. Yun ang na-share natin mga kabrid. So, isa ito sa mga proseso kung paano tayo nagkakaroon ng maayos at malusog na manok mga kabrid. Ang pagkabibigay sa kanila ng tama nilang space at yung kasi mga birds, so birds usually yung lalo na pagkaya nila yung pangangatawan nila, talagang gusto nilang elevated sila sa lupa lalo na pag matutulog. So in order to give them the proper balance, the proper healthy locomotor, yung paggalaw-galaw nila, paglipad-lipad nila, kailangan ibigay natin ang tamang pag-aalaga. So ang ginagawa po ng GPC is slightly sarili lang naman natin, sariling idea lang natin. So na-express ko naman sa inyo lahat. So ang mga proseso kung bakit natin ganito ang ginagawa, bakit puro lang all about manok. So gumawa din tayo ng hagdan dyan kasi binigyan din tayo ng task ng ating may bahay na si Commander Gabs Mix Vlog. Maraming salamat Gabs sa mga biyaya or pagpapahintulot sa akin sa mga ganitong gawain. Nilalagay ko naman po sa lugar ang mga bagay mga kabrid pag para sa akin ba, basta hindi sumobra, lalo na yung mga something na yan, pagkikipagkapwa-tao, pag sumobra na ang bagay, kailangan i-cut off mo na siya kasi dalawang bagay lang ang mapupuntahan mo pag sobrang dami na ng ginagawa mo is either may stress ka na. So ang whitey mga kabrid, lagi mong ilalagay sa utak mo na pang-enjoy lang yan. So pagtingin mo sobrang dami nyo na, tapos parang hindi mo na kaya yung ginagawa nila, yung tipong hindi na natin kayang sumabay na sinasabi, nai-stress na tayo dahil sa masyadong madami na, kailangan i-cut off na natin siya ma'am, i-cut off na natin. So naiintindihan naman nila yan dahil hindi naman tayo sila siguro, kami pagod na, kayo ganado pa. It's our choice pa rin. May mga bagay kasi kagaya sa akin, kung kaya pa, magpapadami pa tayo ng alagang manok. Pero dahil yun na ang kapasidad natin sa ngayon, kailangan mag-stop breeding muna tayo, mag-stop, mag-cull and everything para makontrol natin ang sarili natin, yung tipong balance lang. Ang pagmamanok mga kabrid is passion, hilig, kailangan hindi siya yung tipong nakaka-stress sa'yo. Stress reliever nga ang pagmamanok pero kung hindi na yan nakakapag-relieve ng stress ay hindi na yan hindi na yan passion, kapaguran na po yan mga kabrid. Parang pag-whitey din, ang pag-whitey is enjoy lang, yung tipong yung chill lang ba, yung tipong kaya mong maging happy always na makita silang nag-i-improve. Pero pag
medyo hindi na siya yung tipong ganon ang impact sa sarili mo, it's not na hindi na yan, nakaka-stress na po yan. So may mga kaidaran na tayo, and then hindi na magandang mga pagpapasok ng mga stress mga kabrid. So ayan kabrid, konting halo tapos tansya, ganyan, malapit na tayong matapos. Tapos hopefully maging successful naman ito. So sa mga kaibigan na patuloy na kumukomento sa inyo, mas maganda-gandang lagi kayong magko-comment sa baba. Kasi ang style namin ngayon is bago matulog, saka pa lang kami nakakapagsukli. So sa mga nagko-comment talaga kami nagsusukli. O susuklian namin yan, pupuntahan, tapos keep on lang, magsusukli din kami, magko-komento rin kami sa inyo. So maraming salamat pa rin sa mga members dyan, mga kaibigan, mga kasamahan natin dati. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-stay, and then pag-connect, and then pagpapakita ng suporta at paggalang sa bawat desisyon ng kada isa sa atin, sa mga bagay-bagay na kung ano man ang nakikita natin, sariling pananaw. Maraming salamat po. So tuloy lang, tutuloy at tutuloy tayo nang naaayon sa kakayanan natin. So ang importante, lagi lang tayong masaya. Yun lang naman. Wala tayong kailangang gawin para makaapak ng damdamin ng tao. Kailangan natin mag-exit sa mga bagay na hindi natin kontrolado or hindi na tayo masaya mga kabrid. Sana po lagi lang kayong patuloy na magpakita ng kaginhawaan sa buhay, kabutihan sa kapwa, at patuloy nyong gagawing masaya ang mga bagay-bagay mga kabrid. So sa pagmamanok, ganito rin ako. Pag ang isang bagay ay hindi na maganda mga kabrid, kailangan padaanin mo muna sa malalim na pag-iisip. Kagaya ng manok na yun, nagkakaroon ng behavior, pamamalo. Yung iba na sila, natitinulan nila mga kabrid. Tayo na may malawak na pangunawa dahil mahal natin ang mga alaga natin, kailangan lang natin sila ng bigyan ng kaungkulang didisiplina, kagaya ng paglalagay ng mga sa kanila sa safety na lugar na hindi na malapitan kasi nakakasakit yung mga ganun. Kailangan ilagay natin sila sa kagaya ng ganyan, mga nakalagay natin dyan, sila yung mga namamalo or something na hindi magandang behavior. So sinisiparate natin sila hanggang sa makuha natin ang edad na mayroong tamang behavior sa mga alaga nating manok. So natutulungan natin sila, and then naiiwasan natin ang mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. Pagdating sa pagmamanok mga kabrid, may mga buhay yan, may mga behavior din yan, kailangan irespeto mo. Kung sino man ang may malawak na pangunawa kagaya sa atin mga breeder, mas malalagyan natin o mabibigyan natin ng magandang buhay at malusog na pangangatawan ng ating mga alaga sa panahon ng ganito or sa panahon ng nila mga kabrid, tamang pag-aalaga. So ayan na mga kabrid, maraming salamat, and then God bless po, and God bless po mga kabrid. Tuloy-tuloy lang tayo. Ingat po kayo palagi, and then happy holidays po ulit sa inyong lahat mga kabrid.